Tandaan mo! Alden! Yeah! Umalis ka sa likod ko! Hello mga karobot, magandang araw sa inyo. Ito po ulit si Elmer Pistola and welcome to my channel. Doon po sa last vlog ko po, ipinakita ko po sa inyo itong Lola ni Dora Robot at in-explain ko rin po kung paano ito kinokontrol using an Android phone. Yan po. So tulad po nung pinangako ko nung last episode, gagawa po tayo ng vlog para tingnan po yung loob ng robot na to. So yun po yung gagawin natin sa vlog na to. So tatanggalin ko po yung damit niya para makita po natin yung loob. So please give me a minute po. Hello guys, so ito na po si Lola ni Dora. Binaba ko na po yung damit niya para makita po natin yung loob niya. So ang gagawin ko po ngayon, pupunta po ako sa likod para ipakita sa inyo yung detalye ng kung ano yung makikita sa katawan niya. So guys, ito na po yung likod ni Lola ni Dora Robot. Ilalapit ko lang po yung main control unit niya, yung mga circuits po na nagpapatakbo sa kanya. So, ang tawag, actually tatlong boards po ito. Kung mapapansin nyo, dalawa po magkapatong, tapos isang nakahiwalay dito sa kanan. Yung nasa ilalim po na pinapatungan nung umiilaw na board, yan po yung Arduino board na ginamit dito. So basically, microcontroller board lang po siya. So para CPU ng computer na siya po yung nagko-control dun sa robot. Tapos ito pong board na may ilaw dito po sa ibabaw, yan po yung Bluetooth shield. So, yan po yung ginagamit ng Arduino board para makipag-usap dun sa cellphone through Bluetooth. So, yan po, yung Bluetooth board na po yan yung basically na nakikipagpalitan ng signals dun sa Bluetooth ng cellphone. So, kahit malayo po ako, habang hawak ko yung cellphone, nakaka-control yung cellphone dito po sa robot using this Bluetooth shield. Tapos ito pong board dito sa kanan, ito po maraming wires na to. Yan po yung ating servo motor shield po. So yung pong board na yan, siya yung nagko-control ng mga servo motors na nagpapagalaw ng katawan ng robot. So yung mga wires po yan, mga nakikita nyo, papunta po yan sa mga servo motors. So yan po, isang example po ng servo motor sa robot na to. Ewan ko po kung familiar kayo dyan. Pero yung, as you all know po, yung motor, yan po, yung basically nagpapagalaw ng mechanisms natin. So ito po, this is another servo motor. Yan po. So nakita nyo po, nakapunta yan. Pupunta yung wires niyan dito. So, actually, tingnan ko kung makokontrol ko. So pag yung mga motors po kasi na nagpapagalaw ng ulo, hindi masyadong kita eh. Pero ito po isang example. So pag nakita nyo, pinapagalaw niya yung leeg, pag ginalaw ko itong cellphone. So meron pong servo motor para yung leeg tumingin sa kaliwat kanan, ito po yun. At meron pong servo motor para patingaliin or patunguhin yung ito pong ulo ni Lola ni Dora. Okay, so ito naman po mga motors dito sa balikat. Yan po yung nagpapagalaw ng arms ni Lola. Yun po. I hope nakita nyo. Meron din po sa katawan eh. So kung nakikita nyo yung katawan, umaano rin. Nagbe-bend rin ng left and right. Ang motor po niyan is ito ay, ayan po, yan. Kita nyo gumagalaw. So, yun po. So, ganun po. Pag ginalaw ko tong cellphone, nagpapadala ng signal yung cellphone papunta dun sa Bluetooth shield. Tapos yung Bluetooth shield, nire-relay niya yung signal na yun sa Arduino board.
And then yung Arduino, based doon sa algorithm, alamin niya kung ano yung isi-send na signals doon sa servo motors, and then ipapadala niya yung signals na yun. So, kokontrol niya yung motors. So, nagmamatch po yung pagpapagalaw ng motors doon po sa paggalaw ng cellphone. So, ganun lang po yan. Well, simple lang pong tingnan, pero medyo mahirap din pong i-develop, lalo na kung magsisimula kayo mag-aral pala. Marami pong kailangang pag-aralan. Unang-una kung paano po mag-build ng Android APK, yung app, ano po, installation, uh, file, yung APK. So, yun po ilalagay sa cellphone para ma-install po yung ano nyo, yung app na Android. And at the same time, kailangan marunong kayo magbuo nitong Arduino boards. And of course, kailangan, bukod po doon sa cellphone, meron din pong program na inilalagay po dito sa Arduino. So, medyo, hindi ko po sasabihin madali po to. Pero pag nagawa nyo na isang beses, syempre, pwede nyo nang ulit-ulitin. Ano po? So, right now po, wala pong control sa paa. Isa po sa mga challenges ng humanoid robot is yung magpalakad ng bipedal na humanoid dahil po sa balancing challenges. Pero compared to many years ago, medyo madali na rin po magpalakad ngayon kasi medyo na-figure out na kung paano palalakarin ang isang bipedal robot. So one of these days, I will try it out myself. Pero ito pong robot na to, dahil pang-entertain lang naman siya, hindi niya kailangan maglakad. For example, sa stand-up comedy lang, hindi mo na kailangan maglakad. Hindi ko na muna nilagyan siya ng feature na ganito. Yan po basically yung loob ng robot na ito. Ang hindi ko napakita is yung nagpapagalaw po ng mata kasi nandito na po siya sa loob ng loob ng, ayan o. Actually, ito yung nagpapagalaw ng bibig, yan po. Yan yung motor na nagpapagalaw ng bibig. So, kailangan papagalawin ko yung bibig niya. Nakita nyo, pinapagalaw niya yung bibig. Yan po yung motor na yon. Tapos, yung sa mata, naku, nasa loob po talaga eh. Pero one of these days po, I'll make a tutorial on how to make moving eyes for robots. Kasi maganda rin po kung yung robot nyo may mata na gumagalaw dahil mas po siya, nakaka-connect sa mga tao. So yun po guys, nakita nyo yung loob ni Lola ni Dora. I hope you enjoyed my vlog today. Maraming salamat po sa panonood. Have a pleasant day po.